Ilan na ba yung body count niya? Bakit girls? ako? Ba't sa akin ka nakatingin mo sa kanya muna? Siya tong judger. Ikaw, ilan na Sa body count akin, mo? Bakit naman direct may pag-ganitong question dito, direct? This is Pillow Talk! the show that we talk about our most intimate experiences and tackle topics that are usually reserved for whisper in private. And thank you so much po dahil sinamahan niyo na naman kami for another fun episode and kung saan nagkakentuhan tayo ng mga favorite topics natin. Bago tayo mag-start, please like and share our Facebook page, One Take Multimedia. And meron din kaming IG. Follow nyo ang instagram.com/OneTakeMultimedia. Thank you everyone for joining us and making Pillow Talk your habit. Meron na naman kaming super interesting topic for you today. So natutuwa kami na masasamahan nyo kami. Yes, pero bago ang lahat, girls, mag-round robin muna tayo. Let's go! Para masaya naman ang content. Hindi masyadong serious yung topic. Yes. Okay, huwag na natin patagalin pa. Let's go! So, ito yung first question natin. Are you pro-open relationship? Meaning, a setup kung saan pwede makipag-sex sa iba yung partner mo. Ano, ikaw, Arky? Hindi. Ayoko. Kasi parang, hindi. Pwede na parang sa kabilang, para sa akin lang pwede siya, pero at the same time, parang gusto ko pa rin na ako lang Gets mo? Parang sige, what if try muna from sabi nating hindi naman ganun katagalan na oras. Pero parang ang the end of the day, magsiselos ka diba? Parang hindi ko pala kaya it's a no for me. Sa akin, no din. Sa relationship na, gusto ko akin lang. Ayoko nung may kahati. Tsaka hindi ko rin makita yung sarili ko na nasa relationship ako, tapos kahit payagan niya ako. Sige, kahit anong push niya, hindi talaga. Paano kung dumating sa point na syempre, hindi pwedeng baka bigla siyang may kilig something pag may nakaano siya, diba? Mga ganun. Kaya it's a no talaga. Sa akin din, it's a no. Kasi sa akin for me, kaya nga kayo nasa relationship kasi yung intimacy, sa inyong dalawa lang iikot yun. Kaya nga kayo nagkaroon ng relationship kasi kayong dalawa lang yung nandun. Parang tawag dito, saka na lang may papasok na ibang tao. Kunyari, nagkaroon na kayo ng family, ganun. Parang dun palang magkakaroon ng ibang tao dapat. Pero kasi pag nasa relationship ka, kayong dalawa lang dapat. Kasi wala namang wala namang relasyon na tatlo kayo diba? Kasi kung tatlo kayo, cheating na yun. Parang kabit ka na, ganun. So, it's a no for me. Pero hindi ko naman inaano yung mga nasa open relationship dyan. Pero sa akin kasi hindi ko matitake yung ganun. Ikaw? No din. Pero, ayun, just like them, I'm not against sa mga may open relationship. Kasi may friend ako na now, na nasa open relationship sila. Kasi diba, it is for couples na gusto mag-explore sa relationship. So, wala akong bad comment about it. But personally, ayoko if ever magkaroon ako ng relationship in the future, ayoko ng open relationship kami. Kasi nga, medyo selfish ako Tsaka ayoko ng sharing. Yan lang. Then, next question tayo. Who are the best kissers, men or women? Tayo, syempre. Bakit? Di na yung sinasagot. Hindi na yung sinasagot kami, syempre. Ikaw, for you, Sam. Sa akin, napaisip. Magaling ba? Magaling Feeling ko yung Ay, lalaki. Hindi ka pa nakakiss ng babae? Nakakiss sa ex na. Nakiss ko na siya. Pero hindi kami totaling as in yung wild talaga Sakto, okay. di rin dumating sa point na torrid French kiss lang. Okay. Ganun. Kaya parang nung nakatry ako nung lalaki, feeling ko lalaki for me mas magaling. Hindi siya nabigyan ng magandang experience. Babae. Wait, pahiram ko muna sa kanya. For me, love, babae din. Wala lang. Kasi, babae talaga. Ayokong masarap, mas magaling yung babae mag-kiss kaysa sa lalaki. Oo nga, sino yan? Siya. For me, girl din. Kasi,
Ako, ewan ko lang. Charot. Hindi, Di ba? Galing na sa sarili kasi mo din. hindi, one time kasi parang na-compliment na ako. Hindi ko siya nakasex. Parang kiss lang din. Tapos, ayun, ang galing ko daw humalik. So, in general, feeling ko, mas nako-compliment ang girls kaysa na humalik kaysa sa guys. Parang ganun yung sa akin. So, hindi ang galing pala niya. Ay. Kaya nga nagulat kami. Oo. Okay na yun, para at least naman, di ba may lalaki? Uy! Baka mamay magalit na naman yung mga nanonood. 50-50, no? Oo, 50-50. diba? Next. Ito. Favorite form of PDA or public displays of affection? Ako HHW. Tapos yun? HHWW. Holding hands hands while while walking. Tapos yung dito. Tapos yung... Ayoko ng Akbay. akbay eh. Kasi pag inaakbayan ako nung guide, di ba, ayan, buhok. Nakakairita kasi ang init. Sabi ko, ano ba? Naiirita ako ganun. Pero pag naman, pag nasa loob ng mall, pag malamig, okay lang. Pero pag nasa labas, mas gusto ko HHWW. Tapos dito sa Beo. Yun. Ikaw, B. Ako din, yun yung favorite ko. Holding hands while walking. Yung kapit sa bisig, gano'n. Yung dito. Yun. Ayun din. Pero pinaka-favorite ko holding hands. Kasi parang, tapos mauuna siya naglalakad, gano'n. Tapos ako sa likod lang. Diba? Kahit alam ko yung direction. Duraan ko kaya kayo pag nakasama kayo, naglalakad kayo, tapos nakaganon kayo. Kahit alam ko yung direction, di ba? For the sama lang ako sa kanya, gano'n. Parang Bulag nakakakilig. yarn? Ikaw. Anong favorite mo? Ay, kaya nga ganito, galit na galit. Kaya galit na galit kasi wala eh. Pero kung meron man, yung ganun. Wala akong pakialam. Hawakan mo man ako, hindi basta maglalakad ako. Grabe naman ganyan. niya. Ang taas naman ng hawak mo, pakilikili na yung hawak. Independent. Yung dito lang sa side, parang sweet-sweet lang. Tapos yung dito nga din. Sa hips. Bewang. Ikaw, Sab. Sa akin ganun din, holding hands. Tsaka sa dito. Sa bewang. Or pabandang papuwet, mga ganon. Ay, grabe naman yun. Yung sa akin, minsan pag nakapants ako, sa pants niya nilalagay, Diba? sinusuot, gano'n. Binubulsa. Oo, binubulsa Binubulsa. niya. Tapos habang naglalakad kami, gano'n. Di ba pag nakita ko kayo, puputulin ko yung kamay mo. May pinagdadaanan po si Arky, guys. Broken tayo lang magsabi. Oo. Next. Best sex scene in a movie. Arky, total ikaw yung ikaw yung pinaka-hyper dyan, di ba? Kailangan sa movie, yung sa 50 Shades, yung pinapalo-palo siya, tapos para nakagawa siya ng kasalanan nun. Tapos pinaluhod siya, pinaluhod siya, tapos pinaganyan siya, tapos pinagpapapalo siya, tapos parang pinapasabi siya na kailangan mo magsabi ka ng sorry daddy. Ganun habang kinakantot-kantot siya ng malala. Bumabayo-bayo yung mga alam mo yung nararamdaman mo yung si Anastasia yung pangalan ng babae. Gumaganon yung niya pag pinapasok yung tapos parang ramdam mo yung niya love, yung oxygen niya sa katawan. Parang gano'n. Alam niyo ba, guys, may Naging nakita akong niyan, audition sa 50 Shades. Tapos parang lahat ng babae kailangan gawin yung, i-practice yung gano'n. Oo, Masama ko din. dun, girl. Kung diba? dito sa Pilipinas, for sure. Pero, oo. Pero ang galing niya, Mamamatay na pala. Sobrang ganda niya. Sobrang kadyot ang laki na tito. Bagay na bagay sa kanya kasi parang ang innocent nung niya, Pero siya malandi. Di ba, malandi. Nasa loob ang Ako yung sa 365, yung foreplay. Yung matagalan na gano'n. Yung, ewan ko, mas gusto ko may foreplay. Ayoko nang tusok agad, girl. Ano yun? Wala man lang thrill. Di ko lang na-wet bago Dapat ginitara ka muna. Wet na eh. Baka nilagyan ng oil. Ikaw, Sab. Sa akin, yung yung sa Twilight. Yung pagkatapos, na Tegi ni... yung pagkatapos ni Bella. Tapos naging vampire na siya. Di ba? Oh, shit! Di ba talaga wild talaga? Mas lumakas siya, no? Mas lumakas. Kaldagan talaga silang dalawa. Di ba, sobrang nung movie na yun, yung scene na yun, sobrang hot. True. Bagay na bagay. Ikaw. Sa akin, wala na nasabi nyo na lahat. Pero ang best sex scene sa akin kapag sa movie, gusto ko na yung nasa couch lang muna. Tapos saka magpupunta sa room. Tapos parang wala, ang sarap. Tapos yung background nila, parang ganyan yung nasa labas natin. Ay, no? Tama. Tapos umuulan, gano'n. Yun yung best sex scene sa akin. Nilibugad ako. To last, who is your favorite porn star? Ako, syempre, sarili ko. Wow. Porn star Si yan? Arky! Charot. Sino ba?
Favorite porn star? Oh. Ako muna. Sige, ikaw. Si Mia Khalifa. Kasi siya lang naman kasi sumikat talaga, di ba, ng bonggang-bongga. Kaya Uy, parang, hindi hindi siya yung ako. Naabutan mo? Oo, naabutan. Sorry naman. Ilang taon ka na ba? Hindi, siya yung naabutan ko. Tapos parang, na-curious ako nung lagi siyang nasa Facebook, nagiging meme siya, ganun. Tapos, tinry ko siyang panoorin. Tapos, ayun. Pero parang, nung laki nung niya, no? Pero sexy siya. Siya yung, naging favorite ko nun. Iniisip ko tuloy yung akin. Nakalimutan ko yung Ikaw, pangalan. sino? Ako pa rin ako, Maria Usawa. The legend. Grabe yun talagang. Ano siya ginawa? Oh my God. Gagawin yung research mo, na yun. Bago pa yan si Mia Khalifa, siya yung nanay ng Nanay na. Oo, history na siya. Friend ko nga siya ngayon, antik na sa Facebook eh. Oh, legit. Wow, chat nga ka. Pero gusto ko siyang study. Ano siya? Japanese siya. Siya yung Pero mga lagi, blurry. feeling ko, nandito siya sa Pilipinas Oo, lagi. Kasi nandito lagi ko nga siya nakikita. Ano siya, yung blur yung puday niya, ganun naman. Wow. Kasi Japan nga. Bawal, no? Bawal. Dun nakilala yung Conservative Pornhub yun. na, Japan. Sa pa-blur nila kahit nakikita naman na nagkakantukan. So ikaw, sino? Na-search ko na yun. Si Emily Willis. Ay! Kasi parang, Emily Willis pa. yung katawan niya kasi, parang malaki Kendall Jenner. Ang ganda ng katawan niya, kaya parang, alam mo yun, sarap niya. Oo, ganun. Yun, Emily Willis. Ay, isa-search yan. Search yung mga yan. Sa akin, hindi ako nanonood. Pero ang ko lang kasi, laging sinasabi sa akin, si Lana Rhoades daw. Kasi pares kami ng tat sa puwet. Yung Cherry. Oo, yung Cherry. Tapos sabi niya, ikaw, Lana Rhoades ka. Ganun ko, sino ba yun? Tapos nung sinay ko, okay. Mas same kami, pero sa puwet lang. Hindi sa pagiging porn star. Ayan, and syempre tapos na ang ating round robin question. Pero gusto namin sumali kayo, kaya comment na or mag-message kayo sa FB page namin sa facebook.com/OneTakeMultimedia. Alright, so ngayon punta tayo sa main topic. For today, ang pag-uusapan natin is double standard ng society natin sa Pinas, particularly when it comes sa body count. So, ayun na nga po. Unang-unang discuss po muna natin is yung body count. Simply put, the number of people you had sex with. My God, parang nakakakaba yung gano'n. Okay, so first question natin. Ilan na ba yung body count niya, Bakit girls? ako? Ba't sa akin ka nakatingin mo dito sa kanya muna? Siya tong judge. Ikaw, ilan na Sa body count akin, mo? Bakit naman direct may paganitong question dito, direct? Body count? Ano ba yun? Guys, isa lang siya. Isa lang yun. Hindi, dalawa. Oo. Yung naka-fling ko dati, tas yung isang guy ko. Yun, dalawa. Hindi kasi ako mahilig makipag-sex pero mahilig akong makipag-hook up lang. Landian lang, ganun. Maglaway ka. Oo, ganun siya. Ikaw, Sab, ilan? Biglang akin na. Sa akin yung ex ko, tsaka yung pinagpapantasyahan ko ngayon. Hi! May pag ganon. Kasi more on crush lang din ako kasi before. Fling-fling, mga ganon. Pero hindi talaga totally na gaganon. Maano kasi ako parang masuri ako sa tao. Uy, ginawang bagay. Masuri. For the suri. Masuri. May magnifying glass. Mapili. Parang masuri, mapili. mapili. Oo, Parang mapili. ganon. Juicy. Juicy yan. Ako tatlo. Ay, talaga hindi mo no? Pasabog ka talaga. Tatlo. Ex ko, tapos medyo nag-explore. Dalawa, gano'n. Ayun, ikaw. Sinungaling pa ba ako dito? Ilalabas ko to, Charis. Ano lang, for the 5. Uy! Alam mo! For the 5. Siyempre, yung iba dyan, mga lang natin dyan, mga kakantutan lang natin dyan. Uy, 2, 4, 3, 4, 5 ba? 2, So, yun. 3, 5. Siyempre, for the explore, select and select until you, kanemper. Kaya kayo dyan. Ayun. So, ngayon, ang main topic natin talaga for this episode, double standard. So, tingin nyo, bakit kapag ang lalaki mataas ang body count, astig?
Tapos kapag babae mataas ang body count, automatic ang dating negative, like malandi, islat, pokpok, lahat na ng masasamang salita, 'di ba? Yes. Posible ba na magbago 'yon sa ganitong pananaw ng babae, lalo na kapag mataas yung body count? Yes. O naman, like, kung mas magiging open-minded yung mga lalaki, di ba? Feeling ko magiging iba yung... Though hindi ko naman ini-encourage yung girls na dagdagan yung body count nila. Pero parang if mas lalawakan ng lalaki yung pag-iisip nila when it comes sa mga ganitong klaseng bagay is parang feel ko mas, alam mo yun, mas tataas yung respect natin sa kanila, di ba? Kung mas taas din yung tingin nila sa atin pagdating sa ganito. Kasi sila nga, wala tayong sinasabi kapag mataas yung body count nila. Parang, okay, it's fine. Lalaki ka naman eh. Tapos parang, diba? sige, go lang ng go. Pero pag sa atin, parang nalaman nila na ganito, ganyan. Parang medyo na-off sila. Kaya tayo tuloy, girls, parang sa isip natin na, ay, okay lang na wala akong sex na ganito, ganyan. Kasi nga ayoko madagdagan yung body count ko kasi ayoko malaman ni ganito, ganyan, di ba? Ayun lang, feeling ko lawakan lang yung isip ng mga lalaki pagdating sa gantong bagay. Ang fact talaga dyan is wala namang nawawala sa lalaki. Like, in general, di naman lumuluwag ang mga lalaki, di ba? Kasi pasok lang sila ng pasok, ganun. Parang, actually, wala talaga nawawala sa kanila. Sa atin kasi meron, di ba? Tsaka parang yung pag napag-uusapan ka kunyari sa tropahan na, natira ko din si ganito, ganyan. Laging binibase ng mga tao. Kunyari, ilan na naka-fuck sa'yo, ganun. Pero pag sa lalaki, nahayaan mo. So, yun. Parang ang lalaki kasi love nakikipag-sex sila kasi gusto nila para yung feeling nila, parang makuha nila yung gusto nila, ganun. So parang, kaya it's okay lang sa kanila na sex sila ng sex kahit kanino. Parang wala lang talaga. Pero pagdating sa babae, sobrang big deal na. Kasi, Totoo. parang, ang tingin nila kasi sa atin, parang kadiri na pag sobrang dami na ng body count may. Pero, hindi nyo naman kasi masisi yung ibang girls na nagpapakantot sa kahit na sino. Kasi, ang girls naman, pag nagpakantot yan, hindi ka trip lang. Kumbaga gusto ka, may feeling yan eh. Kaya ako bumibigay ako pag may feeling ako sa isang tao. Pero pag hindi ko gusto, ba't ako magpapafuck sa'yo, di ba? Kung nakuha mo ako, it means may love yun. Kumbaga, may care ako sa'yo or na-attach na ako sa'yo, kaya binigay ko yun. Pero kung wala ka lang sa akin, hell no. Yun lang. Yes, hell no. Ikaw, babe, Sab. Sa akin, agree naman din ako sa sinabi mo, sa mga sinabi niyo. Feeling ko ang maidadagdag ko na lang is kailangan nung ibang tao na magkaroon ng respeto sa bawat isa. Kasi kung magkakaroon sila ng respeto sa bawat isa, wala yung about past na body counts. Wala yun eh. Tsaka ang girls kasi, yun nga, I agree na yung sa sinabi mo, na kapag nagpagalaw yan, talagang may feelings yan. Pero yun kasi ang realidad na ang lalaki, fuck lang ng fuck para matikman yung mga ibang babae na type nila. Pero pag kami, yun talaga, may kasamang pagmamahal talaga yun. May feelings talaga yun, di ba? Yun naman kasi eh. Yun naman kasi ang totoo, di ba? Totoo. Katotohanan. So yun, kailangan lang siguro respeto sa bawat isa na 2024 na kailangan open na tayo, guys. Yes. Parang respect kung yung respect na lang. paniniwala ng bawat isa, diba? Bawat isa, diba? Eh di kung ayaw mo sa ganitong girl, di wag ka mag-date ng ganito. Pero, True. diba? Wag ka na lang magsabi ng anything bad about her, diba? Tama. Tsaka wag tayo magpakamalinis, di ba? Lahat naman tayo may mga sariling baho tayo, di ba? True. Anyway, that's all the time we have for today's topic. Sana naging interesting po sa inyo ang topic namin. And hopefully po, kahit papano, nakatulong po kami sa mga taong sarado ang isip dyan. Remember, say no to double standards. Pero yes tayo sa mga comments, suggestions, and greetings. Kaya naman sali kayo sa Facebook page namin, guys. facebook.com/OneTakeMultimedia. And follow nyo din kami sa aming IG as well. Instagram.com/OneTakeMultimedia. And tulungan nyo kami ma-spread yung word about Pillow Talk. And sana soon mag-trending na tayo, girls, no? Yes! This has been Pillow Talk, the show that dares to talk about the sensual and the sexual. On behalf of Sav, Arky, and Riona, this is Crystalline, and we will see you next time! Yay!